Ang mga barkong pandigma ng Russia sa mga tubig ng Russia ay dapat ligtas. Iyan ang laging iniisip ng Kremlin. Iba naman ang usapan sa Dagat Itim. Laging target sila ng Ukraine. At ngayong may drone at misil na ito, inaasahan na iyon ng Russia. Pero hindi pwedeng magkaroon ng pag-atake sa isang barkong Ruso sa labas ng mga pinagtatalunang tubig na iyon. Tama o mali, nagpakawala ang Ukraine ng long-range strike na sumira sa isa sa pinakabagong barkong pandigma ng Russia. Alam na ng hukbong dagat ni Putin na wala silang panlaban sa long-range na atake ng Ukraine. Matapos tamaan ng Ukraine ang barkong pandigma sa ligtas na zona ng Russia. Noong Oktubre 4, iniulat ng United 24 ang mga pangunahing detalye ng pag-atake. Ayon dito, nagamit ng Special Operations Forces ng Ukraine. Special Operations Forces, ang sandatang may mahabang abot para tamaan ang barko ng Russia. Tinawag na Grad, isang Bayan-M-class missile destroyer ng Russia. Ang Grad ang klase ng barkong gusto talaga ni Vladimir Putin sa Black Sea. Pero hindi na makakarating kahit saan ang Grad. Nagawa ng Ukraine na tamaan ito mula sa halos 1,000 kilometro o 600 at 20 milya mula sa kanilang hangganan. Ang barko ng Rusya ay nasa tinuturing na ligtas na tubig ng Lawa Onega na nasa hilagang kanlurang bahagi ng Republika ng Karelia sa Rusya. Nang ito ay tinamaan, hindi kailanman inasahan ng Rusya ito. Habang nagtatagumpay ang Ukraine sa mga pag-atake nito sa mga oil refinery ng Rusya nitong mga nakaraang buwan. Malalaki at hindi gumagalaw ang mga target kaya perpekto sa ganitong pag-atake. Pero ang isang missile cruiser na mabilis at kayang umiwas sa malalayong pag-atake, hindi dapat ito nangyari. Nangyari ito at masayang ibinalita ng Special Operations Forces sa buong mundo ang kanilang nagawa. Nag-post sa Telegram matapos nilang tamaan ng diretsyo ang Grad. Nagbigay ng mas maraming impormasyon ang Special Operations Forces noong 4:31 ng Oktubre 4, 2025 bilang resulta ng matagumpay na operasyon ng isa sa mga unit ng Special Operations Forces. Ayon sa Special Operations Forces, tinamaan sa Lake Onega, Republic of Karelia, ang maliit na missile ship Grad, hull number 500 at 75 ng Project 2161 Bayanmate. Nagkaroon ng pag-atake madaling araw, pero hindi ito para pigilan ang nakahimpil na barko. Gumagalaw at aktibo ang Grad. Ayon sa Special Operations Forces, ang missile carrier mula Baltic papuntang Caspian Sea ay tinamaan sa kanang bahagi ng engine compartment ng isang strike. Nililinaw pa ang detalye. Maaaring magtaka kung bakit tinarget ang barkong papunta sa dagat na walang direktang koneksyon sa digmaan sa Ukraine. Malamang hindi kayang magdulot ng seryosong pinsala ng Grad sa Ukraine mula sa dagat, kahit may iba't ibang klase ito ng missile. Hanggang ngayon, pareho pa rin. Baka hindi ito tungkol sa pagtanggal ng banta, kundi mensahe lang ng Ukraine para sa Russia. May sandata kaming pangmalayuan na kayang sirain ang mahahalagang yaman mo sa hukbong dagat kahit malayo. Hindi ito unang beses na tinamaan ng Ukraine ang barko sa o malapit sa dagat Caspian. Noong Agosto 14, tinamaan din ng Ukraine ang Port Olaya 4 na isang barkong kargamento ng Russia. Iyan ay mga 640 kilometro o 400 milya ang layo. Nagkaroon ng sunog sa Port Olaya 4 dahil sa pag-atake, kaya bahagyang lumubog ang barko. Hindi ito tuluyang lumubog, pero hindi iyon ang kailangan ng Ukraine. Maaaring ang pag-ataking ito ay isang pagsubok para sa mga susunod na mangyayari makalipas ang 1.5 buwan. Konektado ang pag-atake sa kampanya ng Ukraine laban sa supply militar ng Russia. Pwede ring magdulot ng ganoong epekto ang paglubog ng Grad. Nawalan ang hukbong dagat ng Russia ng isa sa kanilang pinakabagong barko, na GRAD, na mas maayos sana kaysa karamihan ng kanilang barko. Maaaring plano ni Putin na ipadala ito sa Dagat Itim o baka ang Grad ay pupunta muna sa Dagat Caspian para mag-resupply bago bumalik sa Dagat Baltic, kung saan maaari nitong takutin ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa. Muli, hindi natin alam pero hindi na rin mahalaga dahil malamang ay hindi na magagamit ang Grad ngayon. Pinakakapansin-pansin sa pag-ataking ito, ang distansyang nilakbay ng sandata ng Ukraine para tamaan ang Grad. Ngayon malinaw ang tanong, ano ang ginamit ng Ukraine? Hindi sinasabi ng Special Operations Forces kanino man. Siguro para di malaman ng Russia paano ginawa ng Ukraine ang pag-atake. Kung kaunti ang impormasyon ng Russia, mas mahirap para sa kanila gumawa ng panlaban kapag ginaya ng Ukraine ang parehong paraan sa susunod na pag-atake. Sa kabila ng lahat ng iyan,
Dalawa lang ang uri ng sandata sa arsenal ng Ukraine na posibleng nakagawa ng ganitong pag-atake. Mga drone at mga misil. Ang isang long-range na pag-atake, gamit ang drone ang tila pinakamalamang na paraan na ginamit ng Special Operations Forces para tamaan ang Grad. Lalo na't marami talagang long-range na drone ang Ukraine. Alam natin na may mga drone ang Ukraine na kayang bumiyahe ng halos 1,000 kilometro. Noong Abril 2024, sinabi ng Ministro ng Digital Transformation na si Mikhailo Fedorov. Ang kanyang mga pahayag ay kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia, dahilan para sabihin niya ito. Karamihan sa drone na umaatake sa oil refinery ng Russia ay may abot na 700 hanggang 1,000 kilometro. Ngayon, may mga drone nang lumilipad ng lampas 1,000 kilometro. Wala namang binigay na detalye si Fedorov tungkol sa particular na drone. Ayon sa kanya, may 10 kumpanya sa Ukraine na gumagawa at nagpapahusay ng mga drone na kayang lumipad ng lampas 1,000 kilometro. Ang UJ-26 Beaver ay isang drone ng Ukraine na ginagamit noong mga pahayag ni Fedorov. Tinatawag ding Bobber. Ang drone na ito ay may canard layout, baligtad na buntot, at makinis na katawan na parang maliit na commercial na jet. Saklaw nito ay mga 1,000 kilometro. Gayunpaman, ang 20 kilong kapasidad nito, 44 na libra, ay hindi ang pinakakahanga-hanga sa mga drone ng Ukraine. Noong 2023, ipinakilala ang drone at ginamit ng Ukraine laban sa Moscow at iba pang target sa Russia. Mukhang ang Grad ang bagong biktima ng Beaver. At maaring option din ang Liuchi. Tinawag ni Vikram Mittal sa Forbes noong Agosto 2024 na tugon ng Ukraine sa Shahid drone ng Russia. Ang Liuchi ay may saklaw na 1,000 kilometro at ang mga in-upgrade na version ay mas malayo pa rito. Kayang magdala ng drone ng kargamentong 4 na beses mas malaki kaysa Beavers at sa halagang 20,000 bawat isa, cost-effective ang Liuchi. Kaya posibleng nagpasya ang Ukraine na ipagsapalaran ito sa long-range mission para pabagsakin ang barkong pandigma ng Russia. Sapat ang bisa nito para magdulot ng malaking pinsala. Pinatunayan ng Ukraine na 80% ng pag-atake sa oil refinery hanggang mid-2024 ay gamit ang Liuchi. Sa huli, hindi natin alam kung anong drone ang ginamit ng Ukraine, kung gumamit man sila ng drone. Ngunit alam natin na gumagawa sila ng ganitong uri ng mga long-range na drone ng maramihan. Noong Hulyo 2024, kinumpirma ito ni Militani gamit ang pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Talagang pinalaki na natin ang produksyon ng mga drone, sabi ni Zelensky noong Hulyo 2024. Abot nila ngayon ay lagpas 1,000 kilometro. May 1,000, 1,000 at 200 at 1,000 at 300 kilometro. Pero kailangan nating maintindihan na ito ay isang drone at ang lakas nito ay mas mababa kaysa sa isang misil. Kung pag-uusapan naman ang mga misil, dadalhin tayo niyan sa pangalawang posibleng sandata na maaaring ginamit ng Ukraine. Bawal gamitin ang Western na misil sa pag-atake ng Special Operations Forces sa Grad noong Oktubre 4. Hindi papayagan ng United States ang paggamit ng ATACMS sa dagat Caspian. At malamang ganoon din ang United Kingdom sa Storm Shadow missiles nila. Hindi rin mahalaga iyon. Wala sa dalawa ang abot para magamit laban sa Grad. Nakabuo ang Ukraine ng matatag na industriya ng depensa mula nang salakayin sila ng Russia na gumawa ng mga misil na posibleng ginamit sa pag-atake. Ang pinakamainam na kandidato ay ang Long Neptune na isang pinahusay na bersyon ng R-300 at 60 Neptune missile ng Ukraine. Kayang bumiyahe ng Long Neptune ng 1,000 hanggang 3,000 kilometro. Ang R-300 at 60 na basehan nito ay anti-ship cruise missile na ginamit ng Ukraine laban sa mga barko ng Russia sa Black Sea. Gayunpaman, ginawa ang Long Neptune bilang natatanging sandata. Bagamat galing sa anti-ship cruise missile, ang Long Neptune ay ginawa para tumama sa mga target sa lupa. Ayon sa Ukraine Crisis Media Center, hindi naman malaki ang pinagkaiba ng Long Neptune sa anti-ship na version nito. Iniulat nila na hindi binago ang ilong, kono, at buntot. Ang mga pakpak at buntot ay pinalaki, marahil upang balansehin ang mas mabigat na timbang sa paglipad. Dahil kaunti lang ang pagkakaiba, posibleng kasing epektibo ng R-300 at 60 Neptune sa pagsira ng barkong Ruso ang Long Neptune. Kung oo, hindi ito binabanggit ng Ukraine, kaya maaring maging advantage nila. Kapag hulaan ng Russia, mas mahirap nilang pigilan ang mga misil ng Ukraine.
Dapat ding isaalang-alang ang bagong sandata ng Ukraine na umaagaw ng pansin. Ang Flamingo ay isang hybrid ng cruise missile at drone na ayon sa Missile Matters ay kayang maglakbay ng hanggang 3,000 kilometro. Kahawig ito ng pinakamalayo ng Long Neptune, pero iba ang lakas ng putok ng Flamingo. Sa 115 metriko toneladang payload, napakalakas ng Flamingo. Masyadong mabigat gamitin ang lakas na iyon sa maliit na missile cruiser na di direktang banta sa Ukraine. Yan ang dahilan kung bakit hindi gaanong malamang na gamitin ang dalawang missile na ito kumpara sa mga drone ng Ukraine. Pareho silang may kakayahan, lalo na pagdating sa abot. Mas praktikal para sa Ukraine na gumamit ng murang drone kaysa mamahaling missile habang sinusulit nila ang gamit sa digmaan. Ang huli sa mga ito ay maaaring gamitin para sirain ang isang Russian oil refinery o wasakin ang pagtitipon ng mga tropa sa loob ng Ukraine. Hindi sinasabi ng Special Operations Forces kung ano ang ginamit nila. Mas mahalaga sa kanila ang target na tinamaan, ang HIT Grad, ang pinakabagong modernong flagship ng Russian Federation. Ipinadala sa Russian Baltic Fleet Service noong Disyembre 29, 2022 ayon sa Special Operations Forces sa Telegram. Kalibre NK missile system ang pangunahing sandata ng barko. Dalawang mahalagang impormasyon iyon. Una, ang Grad ay isa sa pinakabagong sumali sa hukbong dagat ng Rusya. Tandaan, ang hukbong dagat ay nahihirapang gumawa ng bagong mga barko ngayon. Dahil sa presyo ng mga parusang ipinataw ng kanluran, tatalakayin natin kung ano ang epekto ng mga parusang iyon mamaya sa video. Ang pagbanggit sa pangunahing sandata ng Grad ay nagpapaliwanag kung bakit pinili ng Ukraine ang barkong ito at ipinapakita ang kakayahan nitong umatake at tamaan ang mga bagong barko ng Russia mula sa malayo. Kilala rin bilang 314 caliber, ang Kalibreo NK ay isang land attack cruise missile na may saklaw na nasa pagitan ng 1,000 at 500 at 2,000 at 500 kilometro. Katumbas ito ng humigit kumulang 932 hanggang 1,553 milya, kung saan ang huling saklaw na iyon ay nangangahulugang kayang tamaan ng Grad ang Odessa mula sa Caspian Sea. Kung mangyari ito, magdadala ang kalibre NK ng 400 at 50 kilogramong warhead o 900 at 72 libra. Karamihan sa missile ay may high explosive warhead. Ayon sa missile threats, posible raw na kayang magdala ng nuclear na sandata ang kalibre NK. Ang Ukraine na nagpatigil sa isang barko na kayang magpaputok ng mga missile na ito ay isang malaking tagumpay sa kontekstong iyon. Kahit saan pa man naroon ang barko nang ito ay tinamaan. Kung totoong lumubog na ang Grad, matutuwa ang Ukraine dahil kasama nitong lumubog ang ilang nakakatakot na missile. Maliban sa epekto ng missile na ito, ayon sa RBC Ukraine, ang GRAD ay kabilang sa maliit na fleet ng mga barkong pandigma ng Russia na may missile at artillerya na sadyang ginawa para magserbisyo sa baybayin at mga panloob na tubig. Barko ito ng River Sea Class na may guided missile system. Isa ito sa 12 Bion M-class barko na magprotekta sa panloob na interes pandagat ng Russia. Bukod sa caliber cruise missiles, kayang magpalipad ng GRAD ng anti-ship missiles sa dagat, pati Zircon at Onyx cruise missiles. Ang huli ay inilulunsad ng GRAD mula sa vertical launch system na may 8 missiles. May 30 mm duet system ang barko na otomatiko, 2 6 na bariles na kanyon, ilang machine gun, at 2 rocket launcher. Pero ang particular na klase ng barkong ito ay may kahinaan rin. Halos wala itong depensa laban sa himpapawid. Noong Oktubre 4 ginamit ng Special Operations Forces ang katotohanan iyon. Ang barkong may missile laban sa target sa lupa at banta sa dagat ay walang depensa laban sa drone o missile ng Ukraine. Tinamaan ng Special Operations Forces ang kanilang target. Ngayon, ang Grad at mga armas nito ay hindi na problema para kanino man kundi Russia. Ang pagtama ng Special Operations Forces sa Grad ay isang malaking atake sa araw na nagpakawala ng impyerno ang Ukraine laban sa Russia, dagdag ng Euromaidan Press sa ulat nito tungkol sa pag-atake. Magdamag, inatake rin ng Ukraine ang Kuryshin F-Dorg Syntes Oil Refinery sa Leningrad, Russia. Isa pa ito sa sunod-sunod na pag-atake na nagbawas ng halos 40% ng kapasidad sa pagre-refine ng Russia nitong mga buwan. Isa ito sa pinakamalaking refinery sa Russia. Kaya malaking dagok ang pagkawala ng 100 at 84 na milyong toneladang taunang kapasidad nito.
Nilimitahan nito ang imbakan ng gasolina at diesel ng Russia. Nag-atake rin ang Ukraine sa Kursk sa araw ng Grad attack. Ayon sa Euromaidan Press, kinumpirma ng Ukrainian General Staff na tinamaan nila ang Russian transport na gamit sa paglulunsad ng Iskander ballistic missile at Garmon radar complex. Naging produktibo ang Oktubre 4 para sa Ukraine at mahalaga rin ang araw na yon. Tulad ng nabanggit namin kanina, malamang na hindi naman tunay na banta sa Ukraine ang Grad. Bagamat mayroon itong mga misil na kayang tumama sa ilang bahagi ng Ukraine mula sa Caspian Sea, kailangan pang maglakbay ng malayo ng mga misil na iyon at lampasan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine para magkaroon ng anumang epekto. Isa na namang barkong pandigma ng Russia na may mga misil ang natanggal sa serbisyo at hindi iyon maliit na tagumpay. Dahil sa epektibo ang Ukraine sa Dagat Itim, halos inalis ng Russia ang fleet nila roon. Tapos na ang isang katlo ng Black Sea Fleet at ang natitira ay umatras sa mas ligtas na lugar ayon sa Russia. Dahil hindi na aktibo ang fleet na iyon, ayon sa Atlantic Council, maaaring sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon. Hindi na nito kailangang pabagsakin ang mga barkong Ruso sa Black Sea. Bakit hindi na lang umatake sa mas malalayong lugar? Ang maaring nasasaksihan natin dito ay ang simula ng isang bagong estratehiya ng Ukraine, kung saan tina-target nila ang mga barko na lampas sa mga direktang nagbabanta sa kanilang teritoryo. Maaaring ito ay Ukraine, na ipinapakita sa Russia na buong hukbong dagat nito ay nanganganib. Huwag mo nang alalahanin ang Black Sea Fleet. Mag-alala ka na ngayon sa bawat barkong lalapit sa loob ng 1,000 kilometro mula sa mga hangganan ng Ukraine. Hindi matutulungan ng pag-atake ng Special Operations Forces noong Oktubre 4 ang humihinang kapangyarihang pandagat ng Russia, pati na ang kawalan nito ng tugon sa kakaibang taktika ng Ukraine laban sa mga barkong pandigma ng Russia. Ayon sa Defense Express, muling pinatunayan ng Ukraine ang bisa ng kanilang mga drone laban sa halos lahat ng armas ng Russia. Mas magaan, matalino, mabilis at eksaktong puwersa ng Ukraine ay nagpapahirap sa mas malalaking kalaban. Ngayon, kasama na rin si Grad sa mga biktima ng asimetrikong labanan. Ayon kay Daigle, ang barkong ito ng Russia ay nagkakahalaga ng $70 milyon malaking halaga para lamang mapabagsak ng Ukrainian drone o missile. Mas mura ang gastos doon kaysa barko. Lalo na kung 20,000 lang ang Luchi drone na sumira sa Grad. Katumbas ito ng 300 at 50 ulit na balik ng puhunan para sa Ukraine. Hindi masama para sa bansang halos walang hukbong dagat. Bumabalik tayo sa nabanggit kanina sa video na ang Grad ay bago pa lang. Ilang taon pa lang itong barko sa dagat, pero posibleng wasak na ngayon dahil sa Ukraine. Hindi sapat ang masakit para ilarawan ang dagok sa hukbong dagat ng Russia. Mas angkop siguro ang nakakawasak, lalo na sa lagay ng industriya ng paggawa ng barko ng Russia ngayon. Dahil sa mga parusa ng kanluran, marami sa plano ng Russia ang napapabayaan. Noong Agosto 15 iniulat ng Moscow Times na kinansela ng Rosmoport, operator ng pantalan ng Russia, ang 200 milyong kasunduan sa Onega Shipbuilding Plant para sa paggawa ng 2 icebreaker. Tuluyan nang napurnada ang kasunduan at ang iniulat na dahilan ay ang patuloy na pagkaantala sa konstruksyon na siyang pumigil sa proyekto. Simula nang salakayin ni Putin ang Ukraine at magpatupad ng parusa ang kanluran. Naalala mo ba ang pangalang Onega? Dito sa lawa tinamaan ng Ukraine ang Grad habang patungong dagat Caspian ang barko. Dahil dito, ang kumpanyang gumagawa ng barko malapit sa lawa ay hindi makakagawa ng 2 barko na sana'y kikita ng $200 milyon. Masama yan para sa Navy ng Rusya. Paubos na ang inventaryo ng pyesa, kaya napipilitang ipagpaliban ni Putin ang plano niya sa Arctic. Paano pa makakahanap ng kapalit sa Grad kung kinansela na ang mga kontrata para sa icebreaker? Isa pang paggawaan ng barko sa Russia ay humaharap din sa krisis. Noong Agosto 18 iniulat ng UNN na napilitan ang paggawaan ng barko sa Khabarovsk. Natanggalin ang halos 70% ng kanilang mga manggagawa. Mga 90 na lang ang matitirang manggagawa sa paggawaan. Mas kakaunting manggagawa, mas mabagal ang pagtapos ng kontrata kung may bagong pumapasok. Isa sa mga dahilan ng tanggalan ay dahil wala nang natatanggap na bagong order ang paggawaan. Walang natatanggap na order dahil ubos na ang pera at materyales ng Rusya para sa paggawa ng barko. Sa simula ng video, sinabi namin na walang depensa ang hukbong dagat ng Rusya dahil sa pag-atake ng Special Operations Forces sa Grad. Dalawang paraan ito pwedeng intindihin.
Sa isang banda, ang kawalang depensa na yon ay dahil napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang isang barko ng Rusya. At hindi lang basta barko, kundi isang aktibong naglalayag. Mula sa layo na humigit kumulang 1,000 kilometro, hindi napigilan ng barko ang pag-atake ng Ukraine. Malamang, kahit ibang barko na malapit sa armas nila, wala ring magagawa. Kaya't ang hukbong dagat ng Rusya ay walang depensa sa puntong kaya silang tamaan ng Ukraine mula sa malayong distansya na napipilitan ang Rusya na huwag ipagsapalaran ang kanilang mga barko na mapalapit sa Ukraine. At sa kabilang banda, nariyan ang usapin ng paggawa ng mga barko. Kapag pinagsama sa mga parusa ng kanluran, ang mga pag-atake ng Ukraine ay ginagawang walang depensa ang hukbong dagat ng Rusya sa pamamagitan ng unti-unting pagkapinsala. Bawat nawalang barko ay isa na hindi kayang palitan ng Rusya sa ngayon. At tiyak na hindi rin agad-agad mapapanatili sana nito ang imahe ng Rusya bilang malakas na hukbong dagat sa mundo. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang modernong barkong pandigma ng Rusya gamit ang sariling gawa nilang sandata. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanluran. Alam nilang may mas advanced silang mga sandata na pwedeng tumama sa mga barko ng Rusya kung kinakailangan. Posibleng hindi pa tapos ang hukbong dagat ng Rusya. At baka hindi ito tuluyang mawala. Pero pinapatunayan nitong lalo na lang itong nagiging walang silbi. Kahit na sinusubukan ni Putin na takutin ang NATO ng walang saysay. Gusto mo bang malaman kung gaano kalala ang kalagayan ng hukbong dagat ng Rusya ngayon? Isang barkong pandigma ng Rusya na dating tinaguri ang super weapon ay bumalik sa serbisyo matapos ang 28 taon. Nakatago sa ilalim, isa itong sakunang naghihintay. Ang super weapon warship ng Rusya ay parang lumulutang na Chernobyl. Panoorin ang aming video para malaman ang detalye. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa pag-atake ng Ukraine sa Rusya. Salamat sa panonood.